Mga friends, today is Thursday. Alright. Kailangan ko pong mag-live ng Thursday, siguro hanggang Saturday. Kasi po, yung ating dinidiscuss about resurrection. I hope nakakasunod po yung iba kasi mahabang discussion po ito. Good evening kay Pastor Boyet. Thank you for watching. Alright, so yung ating exciting study about resurrection po. I hope maging blessing po sa lahat. Siguro paliwanagin ko. Sandali po. Yeah. Yan, siguro much better. Para hindi tayo mukhang horror ang dating. Alright. Kumusta po kayo, mga friends, yung ating mga kasamang nag-aaral po ng Biblia? Alam po ninyo, sa patuloy na study natin, naku po, ngayon ko natutuklasan po yung mga bagay na talagang maling turo ng marami, traditional teaching, tapos majority inakap na agad. Malayo po ang teaching ng Bible sa traditional teaching na nakararami ngayon. Sa ating ginawang study po ng Genesis, lalo pong na-establish yung lahat ng yan. Alright, so sa mga ating mga past discussion po, nakita natin yan. So, kumusta po yung mga friends? Alright, today is Thursday. Again, it's March 13. Bukas po 14, 15, tuloy-tuloy na yan. Nakita ko kanina po habang papunta ako ng Angeles, marami na nagbebenta ng mga paraphernalia ng pang mahal na araw nila, yung mga tinatawag namin na pang salibat-bat. Dito yung pang latigo nila. Good evening kay Brother Kabantog. Thank you for watching from Bulacan. Maraming salamat po sa inyo. So again, sa ating pong ako po excited at saka masaya at lalong nagiging maliwanag po yung katuruan ng Biblia. Alright. At unti-unti nawawala po yung mga traditional teaching, yung mga bagay na hindi naman talaga tinuturo ng Biblia, pero tinanggap na po natin yan dahil nga sa dahil sa tradisyon at saka handed down ng mga turo, without even po tayo talaga nag-aral ng Biblia. Pero ngayon po, sa ginawa nating verse by verse at saka hindi tayo lumalabas sa interpretation ng scriptures, hinahayaan po natin ang scriptures po ang magbigay ng unawa, ay nako, marami po tayong natuklas ang katuruan na talagang lihis sa karamihan ng iba, sa katuruan ng marami. At blessing po yan sapagkat naikot ko na po halos lahat ng uri ng teaching sa Bible. Siyempre, madaling mawala po yung diniscount na natin yung mga religious group na ang interpretation sa Biblia ayon lamang po sa sinusunod lang doktrina ng grupo. Mabilis tayo nakaalis doon. And then, nandun na tayo sa level ng study ng ang final authority, yung Bible mismo. So, medyo lumiliwanag po yun. Napunta tayo sa dispensationalism. Right? Pag sinabing dispensationalism, ang tingin nila iba-iba raw yung dealing ng kaligtasan ng Diyos. Mula kay Moses, mula sa panahon ng Panginoon Kristo, at sa panahon ng tribulation, iba-iba daw yan, sa panahon ng millennium. Future application po yan. Kaya, nasanay po tayo sa ganung uri ng teaching. Nandun yung future application ng mga prophecy with regard sa coming ni Jesus Christ. Alright? Ina-apply yan sa future, kaya walang katapusang prediction. Diba? Until now, we have learned na by reading the Bible at saka comparing scriptures, yung second coming ay kaugnay po ng ng Old Covenant. Okay? Ang tribulation period, dyan ay condition po sa covenant ng Diyos sa Israel. Okay? Kaya lahat yung Antichrist, yung judgment ng white throne,
Napag-alaman natin, yun ay covenantal judgment ng Diyos sa nation Israel, kaya nakabatay lahat sa books. Yung books na yan ay wala iba kundi yung books of the covenant. Para sa Israel po yan. Ang Gentiles po, we were judged po according to conscience. At nangyari lahat po ng judgment doon sa cross, sa 30 AD account ng sacrifice si Christ. Di ba, we have studied dyan sa Gospel of Christ. Kung naintindihan po yung Gospel of Christ, naintindihan natin, ang ginudge doon sa cross ay yung flesh at yung sin, di ba? And yung nga pong ating spiritual death na mula sa panahon pa ni Adan, nang pumasok yung kaalaman ng kautusan na nagbunga ng kamatayan, yun ay in-address ng Panginoon Kristo, kaya nga po siya tinawag na isang quickening spirit. Okay. That's why we have established na ang resurrection po, ang death na tinutukoy sa Bible, yung Genesis 2:17, on the day that ye eat thereof, thou shalt surely die. Hindi naman physical death yun. It talks about the spiritual death na isa-isa na po natin yan. Ang daming passages, scriptures pinakita natin na pinag-uusapan po dun ay spiritual death. Right? That is why in our study doon sa sacrifice ginawa ng Panginoon Kristo ay in-address niyang pareho po yung spiritual death at saka yung problem ng flesh, which is sin, di ba? Yung sin that caused death, that caused that spiritual death, in-address ng Panginoon yan sa cross. Kaya matitrace mo yun way back sa time ni Adam sa Genesis 2:17, the tree of the knowledge of good and evil. Walang iba kundi yun ang law that was naman detailed sa Revelation ni Apostle Paul. Yung good ay yung law, yung evil ay yung sin mismo. That's why nang pumasok po yung law, na-revive yung sin, ang sabi, and it bring forth death, which is spiritual. Yan po yung ating pinag-aralan for the last discussion natin. And we are now on the part 6 ng ating study regarding the resurrection. Kaya di po ba sabay tubig ko. Yan. Ubus na ako ng buko. Ay, good evening kay Sister Andy Guzman. Thank you for watching. Nainit po sa labas kaya naubusan tayo ng boses. Alright. So, yung ating study po is magpo-focus po tayo sa 2 Corinthians 3, 2 Corinthians 4, 2 Corinthians 5. May address po natin sa gabing ito. Good evening kay Brother Al Cabantog, kapatid ni Brother Boy, ni Brother Fred Cabantog from Bulacan. I believe si Al nasa France o nasa Paris. I'm not sure po. Good evening po, good day sa inyo. Okay. So we have started po yung discussion last time. At dinil po natin yung mga passages like Genesis 2:17, and then kinumpare natin yung sa Romans 7:9, wherein Paul po dinescribe in detail yung uri ng kamatayan po sa Genesis 2:17. And then we have discussed po yung Romans 5, Romans 7, identifying what is that good and that is the law. Dinefine ni Paul po yan. Dinefine ni Paul yung evil, which is the flesh itself, because yung sin ay nasa flesh. That is why nung hubad silang pareho before they took of the knowledge of good and evil, wala naman silang malis, wala silang guilt, wala silang shame. Pero when they took po sa Genesis 3, what happened? Nakita nila hubad na sila. And then one of the effect pa rin yung change ng behavior ni Adam at ni Eve is that nandun ay shame because of guilt, and then they hid from God, nagtago na sa Diyos. Alright? So yung nakedness at saka yung clothed po, meron po siyang relationship sa kalagayan ng isang taong patay in the spiritual sense at sa isang taong buhay. Right? Good evening kay Harvey de Guzman. Thank you for watching. Kaya po, we can connect yung clothing at saka nakedness ni Eve at ni Adam way back sa Genesis 3, Genesis 2, Genesis 3. And hindi lamang po scriptures yan, kung hindi,
Alright? Kung hindi, based on our own experience and observation, alam niyo, kaya po ang sarap pag-aralan ng Bible because it speaks to the present, though it was an event po and address po yung mga tao in the time wherein these passages po were written. But the effect po sa flesh at sa buhay natin is the same. Di ba? We have learned na before pa na magkaroon ng knowledge of good and evil sa Adam at sa Eve, do sila ay naked, hubad sila, pero wala silang shame, walang guilt, right? Maiugnay po natin sa mga bata, di ba? At sa ating sarili nung kabataan natin, kahit hubad nga tayo, hindi tayo nahiya, wala kasi tayo iniisip na good and evil, kaya takbo ka lang, takbo sa daan, takbo sa paligid, kahit may mga tao dyan, wala kang pakialam kasi wala nga yung knowledge mo na gano'n. Pero time came na hindi mo na magagawa yon because nag-mature ang isipan mo, pumasok na sa isipan mo yung good and evil. Di ba? Kaya dumating yung time, hindi ka na pwedeng lumakad ng hubad. Hindi ka na pwedeng tumakbo sa gitna ng maraming tao na walang damit. Di ba? Nakakahiya na yon. So, hindi halos, parehong epekto po kahit sa flesh, yung nangyari sa kaisipan ni Adam at ni Eve. Di ba? Kaya nga po, marami tayong na-settle dyan eh. Sa ating past mga study, nakita natin, yung tree of the knowledge of good and evil, hindi sa literal. It was a symbol, a metaphoric sense na ipinagkaloob, na ipinakita, na ang bawat mga wordings ay merong mga mahalagang mensaheng pinapakita ang Diyos. And as we have used po yung rule of interpretation mismo sa loob, nakuha natin yung mga interpretation ng mismo mga tao na naririyan sa Biblia. At naiwasan natin gumawa ng sariling interpretation, di ba? So, going back po, tingnan nyo po sa ating pag-aaral, kaya nga po nare-relate natin yan eh, na totoo nga na ang revelation ay na kay Paul. At dyan po, na-refute natin yung error ng dispensationalism, lalo na yung mga hyper-dispensationalist na ang sabi nila, yung daw mga revelation kay Pablo ay wala daw sa Old Testament. Hindi rin naisulat sa Biblia, kaya yan ay nagnanatiling secret. Nakita natin, yun ay isang maling, yun po isang maling conclusion, actually it's a theory. Theory lang yun eh. Pag sinabing theory, hindi po siya proof, di ba? But we have refuted dyan, na-refute ng scriptures na yung lahat ng prophecy concerning the suffering and the glory ng Panginoon ay isinulat ng mga propeta sa Old Testament. Nakita natin yan. Kaya lang, it was given through what? Signs ang sabi. By that they signify ang sabi niya. Concerning the sufferings and the glory ng ating Panginoon Jesucristo. The suffering and glory po, that define po yung buong messianic ministry until the coming po ng Panginoon. Kaya suffering and glory. Ang sabi doon sa Peter, although they prophesied, sabi niya, but it was not revealed unto them. Hindi na i-reveal sa kanila yan. Ganyan naman po sa Old Testament. The prophecies po ay talagang mahirap maintindihan sa Old Testament simply because it was given po by means of what? Signs, symbols, metaphoric language, or figure of speech. Right? That is why, as Paul po stated na in many ages, sabi niya, in ages, these are not known as the sons of men, ang sabi niya. And it is only revealed, sabi niya, do sa time niya, because it was God called Paul to be a steward. Okay? God dispensed to Paul yung mga revelation. Yung stewardship po at saka dispensation po, pareho po ng ibig sabihin yon.
dinispense as a steward. Pinagtiwala sa iyo, pinagkaloob sa kanyang karunungan, kaya pinag-iingatan niya ito. Ipinagtiwala ng Diyos sa kanya yung mga revelation ng mystery. Therefore, dyan sa ating pag-aaral last time, pansinin po natin, yun pong tinutukoy na death doon yung tinutukoy na death dito sa Genesis chapter 2 and chapter 3 ay walang iba kundi po yung spiritual death. At ang sabi doon, ang death na tinutukoy po ay dumadating sa pamamagitan po ng knowledge of good and evil. Good evening kay Ma'am Mirna Bersabal Cabilino. Thank you for watching. Di ba? Sige po, tingnan natin uli yung Genesis 2:17. Pansinin po natin ang Genesis 2:17. Makikita po natin na binigay ng unawa ni Pablo yan. Kaya po nasasabi natin na may confidence na yung, if you have the Bible po, sundan nyo ako sa Genesis chapter 2, verse 17. Ito po yung ugat ng pag-uusap tungkol sa kaligtasan. Itong talata ng Genesis 2:17. Dito po sinabing pumasok ang kasalanan at kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala sa pamamagitan po ni Adan yan. Alright? Sa pamamagitan ni Adam, nangyari, nag-i-interrupt itong Shopee na ito. Nag-i-interrupt itong mga ito. Asan ako? Assume. Sorry po, marami nag-i-interrupt na mga application. Kaya po, good evening po kay Ma'am Christine and Day Ocampo. Thank you for watching. Ang ugat po ng pinag-uusapan ng lahat ng mga mananampalataya o hindi mananampalataya ay nandito po sa Genesis 2:17. If you have the Bible po, tinan nyo. Ang sabi po sa King James, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sa Tagalog po yan, datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, okay, ay walang pagsalang mamamatay ka. Alam po ninyo, kung kayo po ay kukuha ng statistics, right? Ilang tao po ang naniniwala na yung tree of the knowledge of good and evil na kinain dyan ni Eva at Adan ay literal na prutas? I believe po 90% ng mga professing Christians ang paniwala dyan ay literal na prutas. Siguro mga 80% ang paniwala dyan mansanas. Ang iba na natitira ay ubas. Yan po yung pinagtatalunan dyan eh. Pero as we continue, Milo, ito po si Abby. Mag-good evening daw po si Abby. Yan. Good evening po sa lahat. Taga-timpla ng Milo. Paggabi po hindi na akong kakape, baka hindi ako makatulog. Alright, so alam po nyo, doon din po ako nagmula. Sa pagiging Katoliko natin, pag Katoliko kasi, automatic yan, mansanas yan. And then, yung iba, mga mapunta sa ibang Christian group, mansanas pa rin yan, ang paniwala nila. And then, napunta ako sa Baptist na may mansanas din ang alam, pero sa kayabangan namin, kami yung elite na Baptist, nagbago. Hindi mansanas yan, ubas yan, naging ubas naman. Kasi nga, sa lahat ng prutas po sa Biblia, iubas po yung nakakonek sa blood, the blood of the grapes, ang sabi. Pero, sa patuloy na pag-aaral po natin, lalo na po ngayon, pag binasa po natin ng Genesis 2:17, abay, gagamitin mo ang common sense at mas malawak na unawa na walang bahid ng anumang relihiyon, ay magko-conclude ka na hindi pwedeng literal yan. Di ba? Kasi nga, saan ka ba nakakitang kinakain ba yung knowledge? Sino ba kumain ng knowledge sa atin? Meron na bang kumain ng knowledge of good and evil? Di ba? Kaya, pag sinabing knowledge, common sense, saan po yung knowledge, saan po nakakonect? Saan po siya associated
sa parte ng katawan ng tao yung karunungan. Abay, hindi pwede sa tiyan. Yan ay sa isipan, in the mind. Therefore, kung yan ay mind, the knowledge of good and evil, when say knowledge, the understanding, yung perception, di ba, ng good and evil, hindi pwedeng literal yan. Hindi literal na kakainin yan. Alright, so, we have taken po ang daming passages kung paano in-interpret yan. Yung salita ring it dyan sa 17, makita natin na yan ay hindi rin literal yan. Kasi may mga passages dyan sa Jeremiah at saka sa Revelation, makita natin ay ang tinutukoy po dyan ay yung figure of speech ng pagtanggap ng salita ng Diyos. When you eat something, sabi, eat the book, eat the words. Alright? Yun po yung ating ma-connect dyan. Kaya sinabi ng Panginoon, ginamit po yung Matthew 4:4, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hinalintulad po yung pagkain po ng tinapay, doon din sa salita ng Diyos. Parehong ginamit po yung idea po ng pagkain. Good evening kay Jer Newsy at kay Jowa Tamak. Thank you for watching. That is why, dito natin I can say, perfectly understand itong Genesis 2:17. That the kind of death na tinutukoy dito ay hindi po physical. In fact po, tinan nyo karamihan din po, mali rin po ang appreciation. Kaya nga po dito po nag-uugat ang buong pagtanggap ng paniniwalang totoo Mahalaga po kasi yung pinapaniwalaan natin, matiyak natin na yun ay totoo. Kasi kung naniniwala ka nga, wala ka namang batayan, hindi mo tiyak na totoo. So therefore, ang pinapaniwalaan mo, walang basis. Di ba? Baka yung pinapaniwalaan mo, walang katotohanan. So sayang lang, di ba? The whole of your life, naniniwala ka isang bagay na hindi naman totoo. And when you say totoo, facts po yun. Dapat meron tayong facts. Yan po yan. So, tinan nyo. Kaakibat po ng katuruan ng Genesis 2:17 yung pagkain ni Eva at Adan ng halaman na yan o prutas ng halaman na yan. At sa unawa po ng marami, kung yan ay literal, ang sabi nila, dyan daw nag-umpisa ang kasalanan. Yan. Good evening kay Kuya Amang. Kumusta ang buhay-buhay? Thank you so much for watching. Kaya yung Genesis 2:17 po, mahalaga yan. Pag ang unawa mo dyan ay prutas, saan ka nakakuha ng pag kumain ka ng prutas, tatanggap mo yung knowledge of good and evil. Parang wala po sa patulo, di ba? Ngayon, karamihan po na naniniwala na yung Genesis 2:17 ay kinain na prutas, it's either mansanas o kaya yan ay ubas, di ba? Ang sabi nila, diyan daw nag-umpisa ang kasalanan, diyan daw nagpanimula ang kasalanan, kaya nung magkasala si Adan, pumasok din daw po yung kamatayang physical. Alright? Alam po ninyo, yung statement na yon, yun ay sariling haka-haka ng relihiyon. Sapagkat taliwas po yun sa sinasabi ng Biblia. Ang kasalanan po nauna kesa sa kautusan. Tingnan nyo, isulat nyo po ito. Good evening kay Aba Baheta Katabay. Thank you for watching. Sa mga nanonood po sa akin, medyo magtataka kayo. Kasi yung maririnig po nyo at matututunan dito, lihis siya sa turo po ng mga established na religion. Bakit? Kasi karamihan po ng mga established na religion, halos magkakahawig po yan. Hindi naglalayo-layo yan. Bakit? Kasi, ang pinagkukuhanan po ng paniniwala, hindi naman talaga yung Biblia, kundi yung mga naituro sa kanila o yung mga libro na pinagkukuhanan nila ng kung ano mga tinuturo nila. Pero tayo po, sa panahon po ng ating pag-aaral, natutunan po nating nakita ko na yung mga yon. Kaya ngayon, instead na manatili ka sa dati mo alam, dumiretso ka na sa Biblia,
Yung mga natatakot pong magpalit ng paniniwala, ano yan, that is brainwashing. Dapat, open ka sa learning. Kasi nga po, ang established process of learning naman is depende sa availability ng mga data. Pag sinabing data, ng information. Alright? Thank you so much, Abby, sa ating Milo. Yan. Kaya, blessing po sa atin sapagkat ako po hindi naman ako huminto sa pagsasaliksik sa pag-aaral. Kaya nga yung ating mga dating friends, ang ating invitation, hindi po hamon. Para sabihin yung hamon na rin, why not magkaroon tayo ng fellowship, ng symposium. Symposium ibig sabihin hindi naman kailangan mag-agree tayo na pare-pareho ng teaching, hindi. Magkaroon tayo ng friendly brotherhood fellowship, comparing ng notes sa pamagitan ng mag-present tayo ng kanya-kanya nating teaching at hanapin natin mula sa Biblia kung anong pinakamalapit na turo ng Biblia. Walang away, walang debate kasi nasanay ng mga tao sa debate. Pag meron kasi ibang motibo, ganun talaga. Gusto mo ipakita ikaw lang ang tama, ikaw lang ang pinakamagaling, ikaw ang, kasi nga, merong ibang motives. Yan po yung problem. So, mga friends, ito po, ulitin natin. Ang ugat po ng problema ng lahat ng tao ay naririto sa Genesis 2:17. Yan. Pag namali na unawa mula sa umpisa, mali na lahat yan, di ba? When you start wrong, you will end wrong. But when you start right, you will end right. Sabihin doon, pag nag-umpisa ka ng mali, matatapos kang mali. Di ba? Mas maganda mag-umpisa ka ng tama at sigurado matatapos ka ng tama. So, tayo po ay sumasandig doon sa katotohanan na yon na ang Bible po ang tama. Ang tao po, mali ang unawa, hindi naintindihan nito, kaya yung Biblia po ang tama. Ngayon, maaaring ba't ang Bible, ba't iba-iba yung turo ng relihiyon? Ayun ang problema. Kasi, hindi sinusundan yung tamang uri, tamang pamamaraan ng pagtuturo ng Biblia na nandun po sa unang Korinto 2:13. Yan ang problema. Ngayon, itong Genesis 2:17, if you have the Bible, pansinin nyo, hindi po literal yan. At kamukha nga sinasabi ko, yung error ng marami, ang sabi nila, nauna daw yung kasalanan, nauna daw yung kautusan, at sumunod lang daw yung kasalanan. Kaya, nagbigay ng utos ng Diyos, so si Adan ay lumabag sa utos ng Diyos, kaya nagkasala, at namatay siya, at pumasok yung kamatayang espiritual. Alam po ninyo, hindi yun papasa sa sinasabi ng Biblia. Bakit? Mas nauna po yung kasalanan kesa sa kamatayan. Kesa sa kautusan. Okay? Tingnan niyo po yung Bible nyo. Tingnan niyo maigi po. Sa Romans 7, Romans chapter 7, ito po yung sabi ni Pablo. Maaaring magtataka po yung marami dito. Naroroon yung kasalanan bago dumating ang kautusan? Yung po yung sabi ng Biblia. Romans chapter 5 verse 13, I should say. Ano sabi ng 13? Romans 5:13. Dali, may pumapasok po notification. Alright. Ito. Romans 5:13 po, tinan nyo. If you have the Bible, papakita ko sa inyo. Again, 99% po ng mga religious people, mali rin ang unawa dito. Tinan nyo po, ano sabi ng Romans 5:13? Good evening po kay Ma'am Pining Castañeda. Thank you for watching. Ano sabi diyan? Sa English po, babasahin ko. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. Sabi niya, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Anong nauna? Nauna po yung kasalanan kesa sa kautusan. Maliwanag po yung Biblia doon.
Kaya nga po, mamimili tayo eh. Kung tayo talaga naniniwala sa Biblia, okay, at meron tayong nakitang sinabi ng Biblia na lihis sa ating nakagisnan, lihis sa ating pinapaniwalaan, anong gagawin mo? Mas pipiliin ko yung sinasabi ng Biblia kesa sa naipasang katuruan sa akin. Alright? Magtatanong ngayon, paano magkakasala yung tao wala pa yung kautusan? Di ba? Kasi ang sabi ng Bible, ang nagsasabi kung ano yung kasalanan ay yung kautusan. Totoo naman yun. Nandun po sa unang Juan 3:4 yon. Paano ngayon yan? Ang sabi ni Pablo, mas nauna yung kasalanan kesa sa kautusan. Yan po yung problema ng marami. Ang problema dyan, dapat ang tanong, anong klaseng kasalanan ang tinutukoy dyan? Ano yan? Anong klaseng kasalanan tinutukoy? Kasi karamihan po kasi, isa lang yung sin na alam. Isa lang. Ano yon? Yung ginagawa ng tao. Yung ginagawa ng tao nalabag sa kautusan. Alright? Kaya, akala nila, kung kokonti ang kanilang ginagawang kasalanan kumpara sa maraming taong ginagawang kasalanan, parang sila'y mas banal kesa sa maraming ginagawang kasalanan. Mali po yun eh. Hindi naman paramihan at pakontian ng kasalanan yan. Yung sinasabing kasalanan bago dumating ang kautusan, yun po ay patungkol sa katawan, sa flesh. Right? Kasi, yung sin na tinutukoy po dyan, pansinin nyo, palagi ang banggit po dyan ay singular. Wala po tayong, ang sin po sa Bible, dalawang uri. Singular sin at saka plural sins. Alright? Yung singular sin po, noun yun. Yung plural sins, verb. Yun po yung ginagawa nung noun. Nalabag sa utos ng Diyos. Therefore, tama si Pablo. Nauna yung kasalanan kesa sa kautusan. Di ba? Nabasa natin last time yan dito sa Romans 7:17. Marami po dito magtataka, lalo na yung mga pastor. Siguradong hindi pa nila nakita ito eh. Kasi po, karamihan nga ay nasanay sa turong kinopya lang sa iba, tinuro lang na iba. Pero pag diretso ka nagbabasa ng Biblia, maintindihan mo. Sabi ng Roma 7:17, now then it is no more I that do it, sabi ni Pablo, but sin, singular, that dwelleth in me, ang sabi niya. Sa Tagalog, kaya nga hindi akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. O tumitira pala yung kasalanan sa kanya. Saan nakatira? O 18. For I know that in me, tapos open and close parenthesis, that is in my flesh. Yun pala. Pansinin nyo. Associated yung sin sa flesh. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, bago pa dumating kautusan kay Adan, yung kasalanan ay naroon na sa kanyang katawan, sa flesh. Kaya, bago pa dumating ang kautusan, walang problema. Anong sabi ni Pablo sa Romans 7:9? Sabi ni Paul, for I was alive without the law once, ang sabi niya. Ako'y buhay nung wala pa yung kautusan. Paano bang dumadating ang kautusan sa tao? Hindi ba? Hindi naman kinakain yun. Dumadating ang kautusan. Saan ba papasok ang kautusan? Hindi siyempre sa unawa, sa isipan. Pag nalaman mong bawal ang isang bagay, eto yan eh. Ang mga tao, pag nasabing meron ng batas o kautusan o bawal, pinagbabawalan sila, nasusunod ba nila? Hindi. Di ba? Binibreak nila yung kautusan. Kasi nature po ng laman natin, na kung ano yung bawal, yun ang hindi mo sinusundan. Di ba? Kung ano yung bawal, yun ang gusto mong gawin. Yun po yung, natural po yun. Huwag tayo maging hipokrito, yun ang totoo, di ba? That is why, nung nalaman niya yung kautusan, ano nangyari?
But when the commandment came, pansinin yung pagkamagit ni Paul sa Romans 7:9, sin revived. Yun. Yung kasalanan na buhay, pansinin nyo, hindi sinabing ang kasalanan ay dumating, hindi. Naroroon na yung kasalanan. Kaya lang, patay siya, dormant. Kaya, nang dumating yung kautusan, nabuhay yung kasalanan. At nung nabuhay yung kasalanan, sabi niya sa kanyang katawan, ano nangyari? And I died. O, again, hindi po yan physical death. Yan po ay spiritual death. Ano nangyari diyan kay Eva at Adan? Ano po yung isang very clear illustration. Nung maunawaan nila na sila ay hubad, anong ginawa? Ala na, nagtago na sa Diyos. Nagtago na sa Diyos sapagkat sa kanyang isipan, makasalanan na siya. Kaya hindi na siya nararapat sa Diyos. Nagtago na sa Diyos. Yun po yung epekto. At ganyan po ang kalagayan ng lahat ng tao. Habang ang isip mo ay nando sa kautusan, talagang lalayo ka sa Diyos, takot ka sa Diyos. Di ba? Nandun palagi yung guilt. Pero pag naintindihan mo yung ginawa ng Panginoon Jesucristo, na siya ang nagbayad, na siya ang naging substitution at representation mo sa krus ng Kalbaryo, mawawala na yung kautusan sa isip mo. Papalitan niya ng biyaya ni Kristo. At doon mo maintindihan, hindi ka na magtatago sa Diyos kasi naintindihan mo na ang Diyos ay nagbigay na sa iyo ng kapatawaran. Ang Diyos ay nagbigay na sa iyo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo at kailanman ay hindi ka na mapapasailalim ng kapangyarihan ng kasalanan, ng kautusan at ng kamatayan. Yan po ang kaligtasang tinutukoy ng Biblia. Hindi po relihiyon yan. Hindi po yung ritual. Di ba sa relihiyon, daming ritual. Kesyo, kailangan kang bautismo sa tubig. Alright? Kesyo, dapat mula nang ikaw ay umanib. Bakit ka babautismo sa tubig? Kasi yun ang tatak mo kung anong relihiyon ka na. At pag nasa relihiyon ka na nila, ayun na, ipapaliwanag na sa iyong mga responsibilidad mo. Magkano ikapo, magkano ibibigay mo. Ayun, nako po, lahat na lang nakalista kung magkano ang ibibigay mo sa relihiyon. Habang buhay, alipin ka na nila dahil nagpabautismo ka doon. Yan lang po style dyan. Pangalawa, binabantayan na nila yung buhay mo. Hindi ka na pwedeng makikain sa mga kamag-anak pag may piyesta. Kasi, pagagalitan ka nila, bawal daw yon. Ang daming bawal. Yan po yung ginagawa ng relihiyon. Samantalang pag binasa mo ang Biblia, sino ba ang palaging kasama ng Panginoon Jesucristo nung nasa lupa siya? Yung bang mga banal? Hindi po. Ang kasama ng Panginoon ay yung mga manginginom, mga adulterer, lahat ng uri ng makasalanan, yun ang kasama ng Panginoon Jesucristo. Bakit? Kasi ang sabi niya, ako'y dumating hindi para sa matuwid. Ako'y pumarito para sa mga makasalanan, ang sabi niya. Kaya, nakapagtataka talaga, bakit yung mga taong relihiyoso na kuno ay napakabanal-banal, pero alam naman natin, hindi naman totoong walang pagkakasala ang mga yan. Mas grabe pa nga po yung mga leader niyan eh. Anyway, so, eto po yun mga friends. Yung sinasabing knowledge of good and evil, yun po yung kautusan. Yun po yung Old Covenant, yun po yung law. At yan pinatibayan po ni Pablo. Sa ating mga last discussion, binakita ko, yung good, yun po yung law. Yung evil, yun po yung sin. Ito po, Romans 7. Romans 7, verse, tinan niyo yung verse 12, sabi niya, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Yun po. Ang good po, yung law. Ang sabi ng 13,
Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me, ang sabi niya. Kinontrast po yung good, which is the law. Anong contrast niya? Yung sin, sapagkat yung sin po ay evil. Yung po yung ating flesh. Tandaan ninyo. Ang law po at ang flesh, magkalaban yan. Kahit anong gawin po ng tao, walang taong makakasunod sa utos ng Diyos. In a perfect manner. Pag may nagsabing nasunod niya yung utos ng Diyos, magpapaturo ako sa kanya kung paano sumunod sa utos ng Diyos. Pero, teka, kondisyon ko muna, kung papayag siyang magkaroon ng CCTV 24 oras, kung talaga nasusunod niya. Di ba? Ngayon, ang sabi po ng Biblia, never na masunod ng tao yan. Kaya may Kristong dumating para tubusin tayo mula doon sa pagkaalipin at kakulangan natin sa pagsunod sa kautusan. Yan po ang biyaya ng Diyos. Ngayon, yung good and evil, pag binasa niyo pong maigi yan, dito, isu-shortcut ko na lang po. Sa Romans 7, alright. Romans 7, 19, you know. For the good that I would, I do not. Yung good po, yung law. Ang tao gusto yung sumunod sa kautusan. Ang problema, yung flesh natin. Kaya ang sabi niya, but the evil which I would not, that I do, ang sabi niya. Sapagat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ang mabuti po yung utos ng Diyos. Right? Sabi pa niya, ay hindi ko, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kung ginagawa. Sinong gumagawa? Yung laman, yung flesh. Yung gusto niyong gawin na mabuti, hindi niya magawa. Nasa yun? Nasa isipan. Pero yung gumagawa ng masama, sabi niya, yung laman, yung flesh. Ganun po yung nangyari doon sa Genesis 2:17. Mula nang nabuhay yung laman, dahil sa kaisipan po ng good and evil, ay dumating na po yung kamatayan, sapagkat ang sinasabing kamatayan ay yung paghiwalay sa Diyos, yung pagtatago mula sa Diyos, yung walang komunikasyon, walang relasyon, yung walang regular na communication sa Diyos. Yung po yung ibig sabihin ng patay sa espiritual. Yung mga taong walang unawa at walang pakpo sa mga bagay ng Diyos, yun po yung patay sa espiritual. Alright, ngayon po. At dahil dyan, ito po ay fully defined ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 3. Ito, paliwanag po dito mga kaibigan. At kaya nga po, sa patuloy nating pag-aaral, makita po natin talaga yung sinasabi ni Pablo ay dinefine po talaga ng kamatayan hanggang ngayon ng tao. Doon po sa 2 Corinthians 3 verse 3, ito po sinasabi niya, nagre-recap lang po tayo, sana matapos natin ito. Ang sabi ng 3, for as much as ye are manifestly declared not to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink but with the Spirit of the living God, not in tables of stone but in fleshly tables of the heart. Ayan po, tinan nyo. Kaya ang sabi po, doon sa talata na yan, yung written with ink, ang sabi niya, yan po yung nagdadala ng kamatayan. Pero, yung isinulat mula sa Espiritu, ang sabi, yan nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Ito po sa 6, tinan nyo, 2 Corinthians 3:6. Sabi, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter. Pag sinabing letter, yan po'y ukol sa laman, sa flesh, physical, literal, but of the Spirit. Pag sinabi Spirit po, hindi po physical yan. Sabi nga ng Panginoon, pag sinabi Spirit, walang flesh, walang bones, invisible, hindi nakikita. And Spirit po ay ang basic meaning po niya ay air, hangin. And basically, yung sinabing testament or covenant at i-connect mo sa Spirit, ibig sabihin po niya na yung words. Right? Good evening kay Virginia Dungka, my wife, and Ma'am Sara Alunan Ocampo, thank you for watching. Kaya po sinasabing ang Panginoon sa Kristo, ang mga apostol ay tagapaglingkod, tagapagpahayag ng bagong tipan,
Not of the letter, ibig sabihin hindi ng physical, kasi ang physical po ay hindi New Testament, yun po ay Old Testament or Old Covenant. Kaya kanyang specific dinidescribe po ang New Testament hindi in the physical term but in the spiritual terms. Sapagkat ang sabi niya, for the letter killeth, but the spirit giveth life. Ito po, specific yan. Dinefine ni Paul po sa susunod na verse, yung New Testament, yun po yung the spirit that giveth life. Yun pong Old Testament or Old Covenant, yun po yung nagdadala ng death. Doon po sa next verse din ninyo, 7. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, ang sabi niya. Pansinin nyo, yung daw nagdudulot ng kamatayan ay nakasulat sa bato. Alam nyo naman kung ano yung sinulat sa bato. Ano yun? The Law of Moses. Yun po yung Old Covenant. Ang dulot nun, ang sabi, ay kamatayan ang tinutukoy, death. Alright? Ngayon, in this sense, sabi niya, mapansin nyo po dito sa mga huling talatang sinabi, sabi dito sa 2 Corinthians 3 pa rin, verse 13, kasi gusto ko makita nito sapagkat ito po'y kaugnay nung susunod na chapter, yung 4. Marami pong makukorek dito. Doon po tayo sa 3:14. Sa 13 muna, 13, 2 Corinthians 3:13. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end that which is abolished. Pansinin niyo po, nung bumaba po si Moses sa Mount Sinai, nandun po yung liwanag kasi 40 days siyang kaharap ang Diyos through the fire. Alright? Kaya pagbaba niya, masyadong maliwanag, kaya ano ginawa? Tinakpan niya ng veil yung muka para makausap niya yung mga Israelita. Kasi kung hindi niya makakusap. So, tinakpan. Ginawa pong ano yun, halimbawa or figure ng kalagayan po ng kalagayang spiritual ng mga Israelita. Tingnan yung 14. 2 Corinthians 3:14. Kaya ang sabi, good evening kay Ma'am Iris Liwanag, thank you for watching, at kay Pastor Armand Toms, thank you for watching. 14. But their minds were blinded, ang sabi niya. Blinded from what and how they were blinded? Eto, basahin natin. For until this day, pansinin niyo po yung mga demonstrative adjective at saka yung time statement plus the pronouns whenever nagbabasa po kayo ng teksto ng Biblia para hindi po maligaw ang unawa. Until this day, ang sabi niya, sa panahon na isinusulat ni Pablo yan, yung kanilang kaisipan ay bulag, sabi niya, hindi nakakikita. Ano? For until this day, remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. Hanggang sa panahon sinusulat ni Pablo, ang ibig sabihin, bulag pa rin sila sa katotohanan ng mga patungkol sa mga nakasulat po sa aklat ni Moses, ang sabi niya. Which veil is done away in Christ, ang sabi niya. Supposed to be, wala na yung mystery. Supposed to be, yung buong unawa ng Old Covenant ay naunawaan na nila ngayon sa pagpasok ng New Covenant. Kaya lang, ang sabi niya, but even sa 15, but even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. So, technically, right? Yung sinasabi ni Moses, itong mga Hudyo na kanilang kausap at kasama, hanggang ngayon, ang sabi, ay bulag pa rin sa katotohanan. Ang basis, ang means ng kanilang pagkabulag ay yung kakulangan ng unawa ng mga bagay na kasulat tungkol sa Old Covenant, sa Old Testament. Kasi nga po, ang Old Testament were given in a form of signs, symbols, metaphoric languages. Kasi po, it's full of prophecy. Tandaan natin, sa ating pag-aral, whenever it is given in prophecy, 100%
Hindi po literal na binabasa yon at hindi literal na inuunawa. It must be understood by comparing scriptures wherein makita mo ang ibig sabihin ng mga sign symbols ng mga ginamit po sa mga teksto that refers to a prophecy. Yan po yan. Kaya po dito, kamukha ng sinabi ni Peter, it was given in signs. That is why ang magbibigay lang ng unawa niyan ay yung reading ng New Testament. Because at this point of time na isinusulat po ni Paul yan, ay nag-overlap po dyan yung Old at saka New Testament, Old or New Covenant at the time. Kaya kahit po yung mga apostol, medyo confused po sila sa time na yan. Wherein, yung unawa po, ibinigay talaga kay Pablo at unti-unti lang po in a progressive way. Si Pablo man din po, unti-unti rin po niyang naunawaan, unti-unti rin niyang nakikita yung understanding nung Old Covenant Scriptures. Kaya po progressive yun eh. Kaya sa kanyang pagsusulat, nadaragdag po yung revelation ng interpretation ng mga Old Testament passages na yon. So, ang kalagayan po ng mga tao at the time, sila'y blinded because ang nasa mind po nila ay yung Old Covenant terrain, which is the law. Now, tingnan nyo, I will get you to the next chapter po, 2 Corinthians 4. Ayan, no? 4:1. If you have the Bible po, sundan nyo. Therefore, pag sinabi pong therefore, conclusion na yan. Ano ibig sabihin? Itong chapter 4 po, conclusion ng chapter 3. Right? I hope you agree po. At nakita natin, ang chapter 3, ang pinag-uusapan po ay yung Old Covenant at saka yung New Covenant. Diba? At kanyang define ang nature ng pareho. Ang nature ng Old Covenant ay physical, literal, earthly. Ang nature naman ng New Testament or New Covenant is spiritual, heavenly, at dun yung life. Whereas, yung isa po ay death ang sabi niya. Tama? Kaya pag dito sa 4:4, ginamit po yung therefore. Ayun na. Magko-conclude ngayon sa chapter 4 hanggang 5 mamaya makita natin. Kaya sabi ni Pablo, therefore, seeing we have this ministry. What ministry? Not the old, but the New Testament, sabi niya. The ministry of righteousness, not the ministry of condemnation. Magkaiba po yun eh. Balikan nyo natin yun. 2 Corinthians 3. Yun pong Old Covenant is the ministry of condemnation. Pero itong New Covenant ay ministry of righteousness. Pakita ko. Ito po, 2 Corinthians 3:9. Kaya po mga friends, kung ikaw ay sinasabi mong nasa New Covenant ka na or New Testament, abay dapat wala ka ng condemnation. Sapagkat yung ministry of condemnation ay nandoon po sa Old Covenant. Ayun no? For if the ministration of condemnation be glory, ang sabi niya. Ano ba yung ministry ng ang kanyang description po ay glory? Yun pong Old Covenant. Much more, ang sabi niya, that the ministration of righteousness. Anong ministration of righteousness? Yung New Covenant. Exceed in glory, ang sabi niya. Yung Old Covenant ay described din as having glory. Pero yung New Covenant ay dinescribe niyang much more glorious, ang sabi niya. Excellent in glory. Ayun o, verse 10. For even that which was made glorious had no glory in this respect by reason of the glory that excelleth. So, dalawang uri po yun. So, yung isa, glorious siya, although, ang kanyang dinudulot po'y kamatayan, pero nang dumating itong isa, much glorious na nagdudulot ng buhay, ang sabi niya. Yung isa ay ministration of condemnation. It was pure judgment. Pag sinabing condemnation po, judgment yan. Ang ministration po ng judgment, ng condemnation ay yung Old Covenant. But, nang dumating po itong New Covenant, iba na. Wala na po yung condemnation. Ang mini-minister na po yung righteousness.
How? Ano brother eh? Ibig mo sabihin, wala nang kasalanan pinipreach ngayon? Why should? Ibig mo sabihin, wala na tayong i-condemn na kasalanan? Why should I? Yung Diyos nga po, hindi ginagawa yun eh. Now, in the past, yes. Pero, nang matapos po yung sakripisyo ni Kristo, question lang doon. Do you think nagtagumpay si Kristo in condemning sin or siya ay failure? Pag failure po si Kristo, tama lang na tulungan natin siya. Pero pag siya ay victorious, anong business natin na makiki-condemn pa? Siya mismo tinapos na ayun. So, yung one verse, tinan niyo po. 1 John. And you decide for yourself kung siya nga ay nagtagumpay o hindi nagtagumpay. Alright? Since ano po kayo, yung Bible ko, parang nalilito. Ito, dito po tayo sa 1 John. 1 John, right? Sorry, Hebrews 9:20, 9:26. Ayun no, tinan niyo po. Get your Bible, write the verse, and tell me kung totoo ito nakasulat na ito. Sabi niya, Hebrews 9:26, for then must he often have suffered since the foundation of the world, but now, alright, now, pag sinabing now, time statement po yun, now yun nung nagsusulat, which is the Apostle Paul. Hindi natin now yun. Kasi Hebrews po, could be written around 60 to 63 AD. Hindi po lumalayo dyan. So, pag sinabing now nung Hebrew writer or now natin ngayon. Common sense po. Now nung Hebrew writer. So, that refers po nung 60 AD. Good evening kay Brother Mark Elazeke. Thank you for watching. Ba't ko nilalagay, pinapaunawa? Sapagkat ang sabi niya, but now, once in the end of the world. Wow! So, ibig sabihin, during the time of writing ng Hebrews 9, it was already considered as the what? The end of the world. Wow! Mari sa iba, mahirap maintindihan yan ha. Bakit mahirap maintindihan? Kasi may nakatanim na ibang turo. Pero hindi mahirap mabasa. Kung babasahin mo plainly, without preconceived teaching, bibigyan ka ng unawa na nung sinasabi, nung isinusulat ng writer ng Hebrew, ay nandoon na sila sa end of the world. Kailan yon? In the end of the world, hath he appeared. Sino yung nag-appear? Sino yung pinag-uusapan? Sino yung subject sa Hebrews 9? The Lord Jesus Christ. He appeared for what purpose? To put away sin by the sacrifice of Himself. Ano yun ibig sabihin? To put away. Upang alisin. So, sa Tagalog, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula ng itatag ang sanglibutan. Alright? Kaya ang question po dyan is, anong world ang tinutukoy dyan? Pag nakabasa po tayo ng world in the English word, hindi po isa lang ang tinutukoy niyan. Ang makita po natin na ginamit na world in the original text po ng Greek language, hindi ko sinasabi original scripture sa yung original lengguwahe ng Grego, ng Greek. Ang world po ay maaring gamitin sa age, sa time, maaring gamitin po sa territory, yung inhabited world, or maaring gamitin po sa universe, the arrangement of civilization. Dito po, since ang pinag-uusapan po dito sa Hebrews ay yung Old Covenant, yung law, ang tinutukoy po dyan, end of the world, end of the age ng Old Covenant. Sabi niya, but now, once in the end of the Old Covenant, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Unawain niyo mabuti. Anong ginawa niya sa cross nung dumating siya? To put away. Sa Tagalog, sabi, upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Kaya ang question natin, ang ministry ba ngayon ay kasalanan pa rin?
Ang kapahayagan pa ay patuloy pa rin ba sa kasalanan? Hindi. Ang kapahayagan ngayon ay kung paano tinapos ng Kristo ang kasalanan. Saan ginawa? Doon sa krus ng Kalbaryo. Ang error po na maraming preaching ngayon, binabalik ka sa Old Covenant. Patuloy na isinisiksik sa isipan mo yung kasalanan. Ibinabalik sa isip mo yung kasalanan. Binubuhay yung kasalanan sa iyong isipan. Wrong po. Dahil tinapos na po ng Kristo ang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dapat ipinapahayag ngayon ay kung paano ginawa ng Kristo na tinapos ang kasalanan, at dahil doon, yun ang magbibigay po ng righteousness sa tao, ng kaligtasan, ng eternal life sa tao. At yun po'y nasa ilalim ng New Covenant. Pero kung patuloy na kasalanan ng pinipreach, ay nasa Old Covenant ka pa. Ang nasa isipan mo pa rin ay ang kautusan. Balik tayo. Romans. Alright? Okay. Romans ba tayo? Yeah, Romans. 2 Corinthians 3. 2 Corinthians chapter 3. Alright? So, binibigyan ko lang po ng linaw yon para makuha po natin. 2 Corinthians 3 verse yung ministry of condemnation at saka righteousness ang sabi ni Pablo. Ayun 2 Corinthians 3:9. For it, the ministration of condemnation be glory, much more that the ministration of righteousness exceed in glory. Do, nakita natin, yung Old Covenant, yun ang tinatawag na 2 Corinthians 3:7, ministration of death, right? Yun po yung Old Covenant, obvious naman. Written and engraven in stones. Tapos sinabi pa si Moses. So, yun pong nagdala ng kamatayan, wala iba kundi yung law, yung Old Covenant. O babalik ka doon sa Genesis 2:17. Hindi naman po magbabago yan. Hindi rin mag-iiba yung source of death. Di ba? Ano ba yan? Mansanas ba yan? Ubas ba yan? Hindi. Yan po yung law. Genesis 2:17. Yan na rin sinabi ni Pablo sa Romans 7:9. Ang nagdudulot ng kamatayan ay yung law. Dahil nire-revive niya yung sin, and when the sin revived, you died spiritually. Yan po tinutukoy. So, yan ang subject po ng 2 Corinthians 3. O, balik tayo sa 2 Corinthians 4. Kaya sabi ng 4:1, therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we faint not. Ito na yung conclusion. 2. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, etc. But 3. Ito po. I would like to call your attention sa 3 at saka 4. Mahalaga po ito. Look at verse 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Yan po yung mahalaga na 3. Good evening kay Irene Lindobasa. Thank you for watching. Ito mga kaibigan, I will give you a tip. Marami nagbabahay-bahay dyan. May dalang Biblia. Maganda ko usapin nyo. Alright? Tanong nyo ito, 4:3. Machi-check nyo po kung yung lumalapit sa inyong may dala ng Biblia, kung tama yung kanya itinuturong doktrina. Bakit? Kasi ang sabi sa 4:3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ang sabi niya. Kung yung aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Ano ibig sabihin? Kung sino man ang nagsasabing siya'y mayroong dalang mensahe, tanungin nyo, ano ba yung mensahe mo? Ang mensahe mo ba ay yung gospel na sinasabi ni Pablo? Pag sumagot ng oo, siyempre, kami ang tunay na lingkod ng Diyos. O, tanungin nyo, ano po ba yung gospel? Makinig po kayo mabuti, mahalaga po ito. Kasi machi-check nyo yung kausap nyo, machi-check nyo, makikilala nyo yung kausap nyo kung totoo yung dala niyang mensahe. Bakit? Tanong nyo, ano po yung gospel? Pag sinabi pong gospel, good news Pag ang sinagot sa'yo ay siyempre yun ang Bible. Alright? O yung Bible, ano yun? Good news yung Bible. Tiyak po ba kayo?
Yung Bible po ba, panay good news ang laman yan? Di po ba? May lake of fire nga dyan, may kamatayan nga dyan good news po ba yon? So, wrong. Pangalawa, ano ba yung gospel? Karamihan dyan, di masasagot po ng maliwanag yan. Alam nyo kung ano yung gospel? Since si Pablo po, yung nagpahayag, si Pablo yung tatanungin natin, di po ba? Pag hindi itong isinagot ng tinanong mo, mali pong tagapagturo yun. Eto po, unang Korinto 15 po. Si Pablo ang sasagot kasi siya po nagsabi. Unang Korinto 15, mula 1 po hanggang 4. Ito yan. Sabi niya, 1 Corinthians 15, verse 1 to 4, tinuturoan ko po kayo para inyong masuri yung sino mang taong lalapit sa inyo at magsasabing sa lingkod ng Diyos. Tanungin nyo, ang ipinapahig mo ba ang mabuting balita ni Kristo? Pag hindi po yun nasagot ng tama, mali pong tagapagturo yan. Mali yung dala niyang katuruan. Ano sabi ng 1? Moreover, brethren, sa Tagalog, ngayon ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, sa inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsasampalataya na walang kabuluhan. Yan. Alright. Ano yung gospel? Ito po sa 3. Ito. For I delivered unto you first of all that which I also received, ang sabi niya. Ano yung tinanggap ni Pablo? At pinapahayag niya, ito, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Number 1 po, yung mabuting balita, ipinapaunawa kung papaanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Number 1 po yun. Right? Susunod sa 4. And that He was buried, na siya inilibing, and that He rose again the third day according to the scriptures. Anong mabuting balita? Ano yung ebanghelyo? Ano yung gospel? Na si Kristo namatay para sa aking kasalanan, at siya inilibing para sa aking kasalanan, at siya nabuhay na magmuli sa ikatlong araw ayon sa kasulatan para sa aking kaligtasan. Yun po. Yun po yung mabuting balita. Yun po yung sinasabing gospel. Balik tayo, 2 Corinthians 4:3. Pag hindi po yun ang sagot, yun po ay maling tagapagturo na po yung kaharap ninyo. Pag hindi nasagot itong 2 Corinthians 4:3. Good evening kay Ma'am Vivian David. Thank you for watching. Tinan nyo maigi. Kaya tinuturuan ko po kayo para hindi po kayo mabudol ng mga relihiyon. Pag may nagtuturo ng Biblia, tanungin nyo, 2 Corinthians 4:3. Ang sabi po dito, pag hindi raw po alam ang gospel, siya po ay hindi ligtas. Ligtas po ba kayo? Sabi, oo. Sige. Ano po yung gospel? Pag hindi yung gospel na sinabi ni Pablo kanina, mali na. Huwag nyo nang pakinggan kasi ipapahamak kayo nun. Ituturuan na kayo ng mali. Kahirap po nung mabudol, di po ba? Tiniyo, ito po yung mahalaga rin dito, yung 4. Ito. Malapit na po, konti na lang. Nag-extend lang ako. Ano na po tayo? 8:35 5 minutes na lang. Ito po mahalaga ito sapagkat ang dami pong paniniwala dito na mali. 2 Corinthians 4:4. Tignan nyo. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sabi niya. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Tignan nyo yung 4:4 In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Marami po dyan. Marami po yung mag-jump into conclusion na yung sinasabing the God of this world na bumulag sa kanila ay si Satanas. Right? Tanungin niyo po, maraming pastor. Pabasa mo yung 2 Corinthians 4:4 at tanungin mo, sino po yung God of this world na tinutukoy ni Pablo? Automatic po, sasagot sa'yo, si Satan yan. Bakit po alam ko? Ganyan din po yung sagot ko nun. Kasi, ang akala ko nun, si Satan nga yun. Pero,
Wala po sa context. Walang nagsasabing si Satan yung God of this world dyan. Nagko-conclude lang agad po yung magsasagot sa inyo. O, i-analyze natin mabuti. Sino yung God of this world dyan? Pag sinabing God of this world, yun po yung ruler, yung leader, yung namumuno. Siya yung may kapangyarihan dyan sa world na tinutukoy ni Paul. World ng ano? Jewish Old Covenant world ang context dyan. Tingnan nyo yung maigi. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Natatandaan nyo yung blinded their minds? Bakit blind ang mind nila? O balikan natin yung 3, yung 2 Corinthians 3. Paano silang nabulag? O 2 Corinthians 3. Ganito po nag-i-interpret. Kasi nga po yung 4 po conclusion ng chapter 3. O so ito po yun. Sino ba yung mga bulag dito at sinabing nabulag mula saan? Ito o. Ayun, 2 Corinthians 3:14. Ayun o. But their minds were blinded. Yun pong blinded ng 2 Corinthians 3 at 2 Corinthians 4, isang grupo lang yun. Sino yun? Blind sila over what? Ito, basahin natin. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ in the New Testament. Sino yung tinutukoy po na mga blind? Right? At ano yung means? Ano yung nagro-rule para maging blind sila? Hindi po tayo magdadagdag. Yun pong Old Testament law. Yung knowledge nila, nandun pa sa Old Covenant. Kasi po, pag naroon pa sa Old Covenant ang isip for Old Testament, hindi pa recognize si Kristo. Bakit? Kasi lahat po ng nasa Old Testament, finulfill na po ni Kristo lahat yon. Nilipas niya na lahat yon. Pero dahil nga, itong mga taong dito, mga unbelieving Jews, hindi maunawa yung Gospel of Christ. Balikan nyo, 2 Corinthians 4:3. Ayun o. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Sino yung lost dyan sa context? Yung mga nakapailalim pa rin ng isipan do sa Old Testament, sa Old Covenant. Sino yun? Mga Hudyo, the unbelieving Jews. Kaya ang sabi sa 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Ang God of this world na tinutukoy ay yung kabuuan ng unawa ng Old Testament o ng Old Covenant. Alright? Kaya kinontrast siya, ang sabi doon, no, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Reference po yun saan? Sa New Testament. The New Covenant na nag-take effect dun sa cross upon the death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ. Therefore, the God of this world na tinutukoy ni Pablo, hindi po yung Satan na alam na marami, kundi ang context ay yun pa rin pong Old Covenant, Mosaic Law, na umiiral pa sa isipan, kaya nga blinded ang mind nila, nasa isipan pa rin nila yung Old Covenant, wala pa sa isip po yung ginawa ni Kristo, which is the New Covenant. That is why ang sabi sa 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus Christ. Verse 6. Look at this. For God who commanded the light to shine out of darkness, ayun no, way back Genesis 1 po, babalik ka dyan, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Papalitan po talaga yung nasa loob ng isipan, kasi pinag-uusapan na dito po yung knowledge of the glory of God that bringeth light. So, mawawalan yung pagkabulag ng kaisipan pagka napalitan ng knowledge ng New Covenant, ng knowledge of glory in the face of the Lord Jesus Christ. Mawawala na yung kaisipan po ng Old Covenant. Mawawala na rin pagkabulag at magliliwanag na yung pangunawa sa bagay po ng bagong tipan ng New Covenant. That's why, my friends, mahaba po tayo.
Isa pa pong segment dyan, 4 at saka 5. Maintindihan na po natin yung tunay na body of resurrection dyan. I will give a preview po. Tinan nyo, 2 Corinthians 5:1. Ididil po natin isa pa bukas ng gabi po. Tatapusin ko yan. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house made with hands in the eternal in the heavens. Ang interpretation dyan ng marami, yung the earthly house ay yung katawang lupa, yung flesh, at papalitan daw yan ng katawang galing sa langit. Yung nga naman, di ba? Pero ang problema, yan po ay sariling interpretasyon. Wala sa context. Nakita natin ang context mula 3, 4, hanggang 5. Ang pinag-uusapan po dito ay yung Old Covenant at saka yung New Covenant. Ipapakita ko po next time, hindi po yung katawan ng individual body. Hindi. Yan pong body na tinutukoy is the body of the truth, the body of the mystery that pertains to the body of Christ, which is heavenly and eternal. Kaya nga po ang resurrection ay corporate. Ano ibig sabihin? Ang pagkabuhay na maguli, hindi po individual. Tatanggap ka lang ng pagkabuhay ng maguli at ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay mapapasa kay Kristo. Malibang ikaw na kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Ganon din po yung kamatayan. Pumasok po ang kamatayan sa atin sa pamagitan din po ng isa, which is yung Adam the first. Right? Kaya pumasok ka sa kamatayang spiritual pamula doon sa first Adam. Ganon din naman, itong buhay na walang hanggan, yung pagkabuhay na maguli, matatanggap mo sa pamagitan din po ng isang tao, which is the Lord Jesus Christ. Next time po yan mga friends. Alam po ninyo, pag tumayo tayo sa doktrina ng isang bagay, hindi po pwede makuha sa isang upuan ng pag-aaral yan. Gusto ko, makita nyo po yung background mula panimula hanggang sa dulo. Yan po yan. Sa anumang bagay din po, sa anumang bagay sa buhay, bago po tayo gumawa ng judgment o ng hatol, tingnan natin. Saan ba tayo nakatayo? Nakita ba natin ang umpisa? Nando ba tayo sa gitna? O nandito tayo sa dulo? O yan. Kung ikaw ay nasa dulo, at gagawa ka ng isang judgment o paghatol ayon sa iyong nakikita dito sa huliang bagay, mali yun. Kasi, hindi nakabatay sa facts. Kailangan, saliksikin mo mula umpisa. Saan nag-umpisa, hanggang marating mo yung gitna, hanggang marating mo yung dulo. Then, pag nakita mo yung umpisa, nakita mo yung gitna, at nandito na sa dulo, you can make what? A sound judgment. Hindi ka na magkakamali sa paghatol. Yan. Yan po yung magandang pag-aralan dyan. Pwede rin po nating i-apply yan sa present time po ng politika ng Pilipinas. Magulo ngayon, di ba? Huwag po kayong hahatol. Huwag kayong huhusga ayon sa emotion. Hanapin natin yung facts. Saan ba nagmula ang lahat ng bagay nito? At hindi po kayo maliligaw. Then you can make sound judgment. Batay sa facts, hindi sa emotion. Sa lahat ng bagay po, yan po'y napakahalagang gawin natin. So again, thank you so much po sa gabing ito. Tutuloy po natin bukas yan. Huwag po kayo mawawala kasi dadako na po tayo sa 2 Corinthians 5. At dito po, makikita ninyo ang resurrected body, hindi po physical, hindi rin individual. Yan po yung ating makikita bukas po ng gabi. So, thank you so much po. I hope you learned something. I hope naging blessing po sa lahat. Manalangin tayo. Ama, muli, maraming salamat sa buhay, sa pagkakataon, sa opportunity na mag-aral, mag-usap tungkol sa iyong salita, at magbigay ka ng unawa sa aming lahat, Panginoon. Sa lahat ng bagay na aming nararanasan at nakikita, nawa ito po'y ma-i-apply namin sa aming araw ng buhay at sa aming isipan, Panginoon. Ang bagay nito sa iyong biyaya at kapangiramin hinihingi at pinagpasalamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, thank you for watching po. Maraming salamat po sa lahat.